Nagkomento rin ang Malacanang sa girian ni na dating Senate President Cheese Escudero at Di ba may girian si Cheese at saka si Romualdez. Hindi naman in-involve ni Cheese dito si Pangulong Marcos. Sinabi pa nga ni Cheese dito na si Pangulong Marcos, ano siya parang hindi nga niya dinadamay dito sa privilege speech niya Si Romualdez lang ang Bakit panay ang depensa ni Claire Castro? O ibig bang sabihin, kaya siya dumidepensa dahil kapag nadiin etong pinsan niya, madadamay yung amo niya? O, di ba? dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Jose Castro, hindi nadadaan sa magandang talumpati ang pagpapanagot sa mga nang-abuso sa paggamit ng pondo ng gobyerno. O, hindi ba? Bakit hindi mo sabihin na napakaganda ng mga pinagsasabi doon ni Cheese Escudero? I just hope he can show us proof about it dahil pati kami gusto rin namin makita kung ano yung prueba na meron siya. Hindi, parang binabanatan niya si Cheese Escudero dito kasi nga pinagtatanggol niya si Romualdez. Ba't mo pinagtatanggol si Romualdez? Di naman yan ang amo mo. Boba talaga to si Claire Castro Ay, magandang araw mga banateros worldwide. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ang vlogger na hindi dapat iniintindi, ang vlogger na hindi dapat siniseryoso. Puros katatawanan lamang, walang katotohanan sa lahat ng ating mga sasabihin ngayon. Kamusta naman ang buhay-buhay? Another day, another uratan session with Boss Dada TV. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga switik, lahat ng mga salot, lahat ng mga buwisit, balasubas, magnanakaw, sindikato, lahat ng mga manguumit, lahat ng mga satanas, demonyo, Judas, Barabas. Ay, kamusta naman ang buhay-buhay mga bossing? Oy, mag-ingat-ingat yung mga kababayan natin dyan sa Cebu. Naku, grabe ang nangyari dyan sa Cebu. Ang dami nang namatay, parang mag-100 na yata. Diyos ko po. Ewan ko kung ano ba naman tong mga nangyayari naman sa bayang Pilipinas. Kung kailan naman ang presidente natin ay tanga. Kung kailan naman tanga presidente natin, doon naman tayo sinusubok ng langit. Ang hirap. Ayan kasi boto kasi kayo ng boto ng mga demonyo Ayan tuloy, nagagalit na ang Diyos. Ang ginagawa tuloy ng Diyos, pinakikita sa atin yung ating pagkakamali. Pagboto ng gunggong, ayan, tinan mo. Sigaw na nasigaw si Pambari 4, tulong. St. Peter, tulong. Ambulansya, tulong. Mga kababayan, tabang, diri sa Cebu. Hingi na sila ng tabang, tulong dyan. Wala, ewan ko, ba't yung gobyerno parang di naman yata kumikilos. Hoy Bongbong, gumising ka na, nung oras na. Alas 12 na ng tanghali, na nakapahinga ka pa. Buwisit ka. Yung mga binudol mo sa Cebu. Ayan naapektahan sila ng bagyo. Baka naman, pwedeng gumalaw-galaw ka na. Baka lang kung hindi naman nakakahiya sa'yo. Sayang naman yung itinaas ng survey mo. Tumaas pa naman daw ng 10%. Yung survey mo, kung hindi ka naman mapapakinabangan ng tao, hayop ka. Pagalawin mo na yung NDRMMC, pagalawin mo na yung mga tao mo dyan. At papuntahin mo na sa Cebu at mag-rescue operation na doon. Naku po, Diyos ko, nakita ko yung mga raw footages noong paglindol dyan. Grabe, ang lakas, 6.9. Naku po, nung huli nating naranasan yan, 7 dyan sa Baguio. Di ba natatandaan nyo yung gumuho yung isang hotel dyan sa Baguio? Naku po, napakadelikado niyan. Ano ba naman itong nangyayari sa bayang Pilipinas? Tapos kagabi naman, madaling araw, sumabog naman yung bulkan. Hayop naman talaga hindi baka mamaya niya malito na naman si BBM, di niya alam kung saan siya pupunta, kung sang chopper siya sasakay para mag-sightseeing na naman Bongbong, tigil-tigilan mo na yan. Kung ano mang ginagawa mo ngayon, bitawan mo muna. Bitawan mo muna kung ano man yung mga pinaghihigop nyo ngayon pumunta na muna kayo doon sa mga tinamaan ng kalamidad at tumulong na kayo doon, okay?
Oo, ang Office of the Vice President as of the moment, sa tulong nila Jun Abines at saka ng Inday Sara Movement dyan sa may Cebu, ay kasalukuyan na pong rumiresponde sa mga nangangailangan. Pero talagang napakalaki ng damage dyan sa Cebu. Naku po. Kaya baka naman pwede yung gobyerno natin, tigil na muna yung politika, tumulong muna kayo. O baka wala na kayong pantulong, wala nang pera, kinamkam nyo na lahat, mga hayop kayo. Baka inubos nyo na yung pera ng taong bayan, ha? Oo, wala nang pangtulong sa mga nakalamidad. Diyos ko naman, sabihin nyo na naman, hindi kasi prepared O sabihin nyo na naman, ganyan kasi talaga ang mundo, nagbabago. Climate change, baka naman kung climate change na naman kayo, mga ulul kayo. Dapat meron kayong pondo na nakaredy pagdating sa disaster. Diyos ko po, anong buwan pa lang ngayon? October, December, November, December, January. Nako, ilang buwan na lang matatapos na taon, ubos na pera natin. Baka naman, sabihin nyo wala na, nagastos na lahat Baka naman hindi pa nagagastos, baka pinagdanan na nakaw nyo lang yan Yung mga ninakaw nyo, bawasan nyo konti, tumulong kayo dyan sa may Cebu. At saka ito nga, dyan sa may Tagaytay, Diyos ko po, marami na namang magsasarang mga establishmento dyan. Ang pinagkakakitaan pa naman ng mga kababayan natin dyan sa, dyan sa Tagaytay, yung lake, kung saan tinapon daw yung mga bangkay. Sa Bisig sa Bungero. Pero yung lake na yan, mga bossing, sa tuwing sasabog yan, nako, bawal mangisda dyan. Sarap-sarap pa naman ng mga talapia at saka mga tawilis dyan. Bawal na naman mangisda dyan. Magugutom na ng mga kababayan natin dyan. Ano kayang plano ng pamahalaan natin na naman niya? Medyo matindi yung pagsabog kanina. May apoy na binubuga, may asupre. Tapos yung pinagkakitaan nila dyan, bukod dyan sa Tagaytay, yung pinagkakitaan nila dyan, turismo, yung mga restaurants dyan, kasi masarap mga restaurants dyan yung mga hotel dyan, yung mga team building facilities dyan. Yun ang pinagkakitaan nila. Pag ganyan sumasabog ang bulkan Taal, nako walang katao-tao dyan, kawawa naman yung mga negosyante dyan. Kaya sana matulungan din ng pamahalaan yan. Baka naman mamaya wala na naman. Kesyo hindi na naman ini-expect. Emergency, ganyan-ganyan. Baka utang na naman niya. Utang ina nyo Baka mangutang na naman kayo, mga hinayupa kayo Gamitin nyo na naman tong dilubyo nangyari sa Pilipinas para makapangurakot kayo Puro kayo mga utang ina nyo So mga kababayan natin, kayo na mag-adjust. Yung mga kababayan natin dyan sa Cebu, adjust na Tatanga-tanga yung gobyerno ngayon. Huwag na kayo masyadong umasa. Wala tayong ibang aasahan kundi ang mga sarili natin sa mga panahong ganito. Kaya nga diba natanong natin kung si BBM ang presidente ng pandemic. Tangina, baka pati lahat ng kapitbahay nyo naubos na. Napakapulpul pa naman ang mga yan. Diyos mio, babachi. Simulan na natin yung ating diskusyon. Simulan na natin yung ating diskusyon, mga bossing. Dito muna sa imaheng ito. Anong napapansin nyo dito sa imaheng ito? Aba! Si Tino. Si Tino na taga-kanto. Si Tino na taga-kanto. Na kung tawagin ay Kanto Tino. Nagagalit na siya kay BBM Massive abuse of unprogrammed appropriations. Nako po. Yan ang sinasabi ko. Nakipagkasundo etong Tolonges na si Bongbong sa mga demonyo. Akala niya siguro kakampi niya ang mga ito, itong mga makakaliwa. Nako, ginagamit ka lang yan. Dito nga natin masasabi yung kasabihan na BBM is riding in the back of the tiger. Kasi nga, merong yung kasabihan na yun, ang ibig sabihin nun, nakasakay ka sa isang tigre. Yung tigre, mapanalasa yan. Ano yan? Wild yan. Lahat kakainin yan, basta gutom yan. So, akala ni Bongbong, ang lakas-lakas niya dahil nakasakay siya sa tigring ito. Ano yung tigre? Itong mga makakaliwa, hindi ba anong pinagalaw niya? Puro makakaliwa yung pagdating sa pagsugod sa Kingdom of Jesus Christ, makakaliwa ang gamit niya.
O paano? O, sino ba yung mga nagsimula ng mga hearing kaso-kaso na yan? O di ba yung mga makakaliwa? O yan si Risa Ontiveros, yung mga taga-Congress, sila Franz Castro, di ba? Sila Raul Manuel, sila yung mga nagpa-persecute kay Pastor Apollo Kibuloy. At dahil doon nagkaroon ng legal na pamamaraan etong gobyerno para balasubasin itong numero unong kalaban ng mga NPA. Sino? Si Pastor Kibuloy. Ginamit ang militar at ang sundalo para makubkubin niya ang mga ari-arian ni Pastor. Pahirapan siya, freeze yung mga assets niya, magsara yung kanyang foundation dahil wala nang makain yung mga kabataan doon. Ganyan ang ginawa. So, dahil din ito sa mga makakaliwa. Nakipag-collaborate siya sa mga makakaliwa para gawin itong mga ito na feeling niya ang lakas-lakas niya. Feeling ni BBM ang lakas-lakas niya dahil kasama niya itong mga to. Pangalawang ginawa nila Ginulo Davao. Pangatlong ginawa nila si Pangulong Duterte, kinasuhan ng mga kung ano-anong kaso, crime against humanity, eklat-eklat. Sila mismo ang nagpunta doon sa ICC para dito sa mga kaso na ito. Kita mo si Tililing, nandoon din. Yan si Conti na di umano ay kaliwete rin. Di ba sila nagano doon? Ginamit na naman nila yung mga kalaban para itong si Pangulong Duterte mapatalsik nila. So nandoon na sa ICC, ginamit niya naman 'tong mga to. Akala nila magkakakampi sila eh. Pangalawa, nag-file ng impeachment kay VP Sara Duterte. Sino yan? Makakaliwa din yan. So ginagamit ng administrasyon na ito yung kausa ng mga makakaliwa para makaganti sa mga Duterte kay Pastor Kibuloy dahil sila ang numero unong kalaban ng mga komunista at inuubo sa mga lahi nila sa kabundukan noong panahon na namumuno si Pangulong Duterte. Kaya ito si BBM, ginagamit niya itong mga to. Ang hindi niya alam, traitor ito, na ang ultimate agenda ng mga makakaliwa na ito na sila ang maghari sa bayang Pilipinas. Yung komunismo ang mamayani sa bayang Pilipinas. Akala nito ni Bongbong na nakasakay siya sa tigring ito, akala niya ay safe na safe siya. Hindi niya alam, hindi na siya makakababa doon. Bakit? Pag bumaba siya doon, kakainin siya ng mga yan. Yan ang nature. Ganyan daw, nakasakay ka sa ibabaw ng tigre, hindi ka na makakababa doon. The moment na bumaba ka doon, sasagpangin ka niyan. Kaya akala nito ni Bongbong, kakampi niya tong mga komunista. Kita mo ngayon, opensiba na sila. Pasasakayin ka niyan. Kapag ka ikaw ay complacent na, lalamunin ka ng buhay ng mga yan. Hindi mo yan kakampi, mga kalaban yan. Kalaban ng mundo yan. Hanggang sa susunod na mangyari, lalamunin nila ng buhay itong si Bongbong, tapos sila na ang magpapatakbo sa Pilipinas. Tas susunod na gagawin yan, sila na ang leader, lahat ng mga kalaban nila pagpapatayin na nila yan. Ano na yan? Ang tawag diyan, communist purging. Ganun na yan. Kaya ito si Bongbong, walang kaalam-alam. Bobo talaga eh. Akala niya sa pakikipagkasundo niya sa mga to, nakalamang siya. Kita mo nangyayari sa kanila. Hindi ba? Hindi lang karma ito Galaw din ng mga makakaliwa ito. Yung mga paglalaglagan, paggugulo nila. Sila naguguluhan, sila nag-aaway-away. Tinan mo, habang nag-aaway-away sila sa Kongreso, habang nag-aaway-away sa Senado, tinan mo, tahimik si Risa Ontiveros. Tinan mo, tahimik yung Makabayan Block dito sa gulo ng Congress. Tahimik sila doon sa pag-aaway ni Saldico ng administrasyon at saka dito sa dadamay kay Romualdez. Bakit? Kasi yan talaga ang gusto ng mga komunista, magkagulo ang Pilipinas. Yan ang pinakamalaking pagkakamali ni Bongbong Marcos, yung makipag-collaborate siya sa mga ito. Na akala niya malaki ang maitutulong sa kanya. Ang hindi niya alam ay, kakainin siya ng buhay ng mga yan. Hindi matinong kausap yan. Mga traidor yang mga yan. Kaya nga dapat inuubos ang lahi ng mga yan. Eto naman, yung statement ni Elizalde. Ni Zaldico, Diyos ko po. Sabi niya, nilaglag niya na dito si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, I categorically deny these baseless accusations. I did not mastermind. I did not mastermind. So, ibig sabihin, according sa statement ni Zaldico na ito, ay sila talaga ay merong scam.
Meron talaga silang scheme na gagawin doon sa budget 2025. At dito inamin ni Zaldico na hindi siya ang mastermind. So kung may mastermind, o di ibig sabihin meron talaga kayong ginawang kabulastugan. Kung hindi siya mastermind, sino? Sino ang mastermind? O yan o, sabi niya the corresponding bicameral report were approved at plenary sessions. Following the collegial process of both houses of Congress, it is improbable, if not absolutely impossible, that I, on my own, could make any supposed insertions. So in terms of insertion, sinasabi niya dito, aprobado ito ng plenary session. So sino ang nagpipreside dyan sa plenary session? Speaker of the House at saka yung mga mga tinalaga niya sa mga komite. So hindi lang daw siya. Ayan na. Unti-unti nang nagsasalita si Zaldico. Hindi lang daw siya. Sabi nga, I did not mastermind. I did not mastermind and it is impossible that I on my own could make any supposed insertions. Hindi daw niya kayang gawin yun mag-isa, which is true. Kaya nga sinasabi natin na kung si Zaldico, meron pang amo yan, hindi niya yan kayang gawin mag-isa. Hindi nga makapag-preside yan sa kasarili niyang committee na Committee on Appropriations. Hindi ba si Kimbo ang nagpe-preside? Natatandaan ninyo nung kay Inday Sara do sa Department of Education, ay Department of OVP yung sa budget niya. Si Kimbo yung nandoon, si Kimbo yung nagpe-preside. Si Zaldico nakanganga lang. Kasi nga bopols yan, walang alam yan. So it is really impossible. Ako personally, hindi naniniwala na si Zaldico acted on his own. Sabi niya nga, imposible. Ako, alam ko, imposible. Tanga yun sabi ni Basti, bopols daw yun So imposible talaga na yung scheme na to maiisip niya on his own. Kaya tinan mo, meron pa siyang sinabi dito the 2025 GAA was eventually signed into law by the President after what we as member of the House of Representatives understood to be thorough scrutiny by His Excellency. So ang pumirma nung GAA, Presidente. At inireview niya yun thoroughly. So ine-expect ko na tama yung pinaggagawa namin dito or kasabwat namin siya. Bakit? Kasi pinalusot niya Natatandaan nyo nung panahon ni Pangulong Duterte kapag ka may insertion, di ba sinabi niya, pagka may nakita akong insertion dyan, i-veto ko yan. Di ba, hina-highlight niya daw yung mga na yan, tapos pinababalik niya, ibalik nyo to, ayoko nito. Hindi tama ito. Di ba merong isang budget na vinito si Pangulong Duterte, tapos yung budget for the past past years yung ginamit nila. Kasi nga talagang may presidente dito. Meron talagang kinalaman ng presidente rito. Manggagaling ang budget sa presidente, sasabihin niya, ito ang total na budget natin. Di ba? Pipirmahan nila yun, palakpakan sila, may budget. Tapos yung Congress ang mag-allocate nun sa bawat mga ahensya ng gobyerno. Tapos yung mga ahensya ng gobyerno, magpapadala naman ng kanilang mga budget proposal. Ito po yung budget namin. So nasa Kongreso kung dadagdagan nila o babawasan nila. Nasa kanila yon. It's in the power of it's within the powers of Congress. Kaya nga sila yung may power of the purse. Ngayon yung Congress gagawa na nung report na yan, tapos dadalhin na yan sa Senado bicameral, dalawa sila. Mag-aano yan sila, mag-uusap na ngayon sila, check ng Senado, tapos yung Senado gagawa rin ng kanila, and then ayan na, small committee na. Diyan na ngayon pumasok yung mga blankong item. Kaya nga, sinong mga pumirmang mga senador nito, tapos blanco, di ba? Sabi nga ni Bato, kaya nga ako nag-walk out kasi hinihingi ko yung mga dokumento, hindi nila binibigay, kaya hindi na ako pumirma ano nangyari? Di ba pinirmahan niya ng presidente? Sinabi pa ni Pangulong Duterte, ni Ungab, di ba, na in-expose nila sabi ni Pangulong Marcos. Sabi niya, hindi pwede yun, hindi totoo yun, walang blanco, etc. etc. Ayan His Excellency. Thorough scrutiny by His Excellency of each and every item to ensure that everything is in order. So ang may final say, pirma, whether goods yan or bad,
Presidente, pumayag ang presidente sa napakaraming insertions ng Senado, ng Kongreso. It means kasalanan niya yun. Kasalanan niya yun. Oh, so dito sa statement ni Zaldico, nako po, mukhang umano na siya. Mukhang siya ay umamin na hindi daw siya ang mastermind, na lahat daw ng mga pinagagawa nila ay approve sa plenaryo at imposible daw na kaya niyang gawin yun mag-isa. Oo, at pinirmahan yun ng presidente kung ano man yung kabulastugan na ginawa nila, inapprove yun ng presidente. Oh, hindi ba? Yari. Yari. O kaya ayan, sabi ni Marcos, hindi daw siya mag-i-interfere sa flood control probe involving Romualdez. Hindi mag-i-interfere, panay ang satsat ni Claire Castro. Panay ang statement ni Claire Castro tungkol kay... Sabi nga, ito nga, ay, hindi ko pala nakuha dito. Nagagalit nga si Karen Davila eh. Sabi nga ni Karen Davila, ito, hindi ko lang may pakita sa inyo ngayon. Kasi, pero ipopost ko na lang dyan yung sinabi ni Karen Davila. Ito ang sabi ni... Ay, hindi, nandito pala. Wait lang ha. I-post ko lang dito yung sinasabi ni Karen Davila. Ayan. Ito yung sinasabi ni Karen Davila. Why is Malacanang speaking on behalf of the former Speaker of the House? He can very well defend himself. Oo nga naman, bakit si Claire Castro ang nagiging parang spokesperson ni Romualdez? Dahil nung merong speech si Chis Escudero, siya yung sumasagot. So ano ba to? Sino ba talaga presidente ng Pilipinas? Si Bongbong o si Romualdez? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, the mere fact na iniiwas kay Romualdez, it means kasi pag pumunta na yan kay Romualdez, katulad na sinasabi ni Inday Sara, papunta na yan. Diyan sa Malacanang, papunta na sa Malacanang yun kasi dinadala yung pera sa Aguado eh. Di ba? Sa Malacanang yun. So makikita mo talaga may paper trail at saka yung trail of evidence, papunta talaga ng Malacanang. Kaya makikita mo, ano na sila, damage control sila. Pati nga ngayon si Claire Castro, napasahod ng Malacanang para ipagtanggol ang Malacanang. Pati si Speaker of the House, niya na. Pinagtatanggol niya na. Samantalang ang Congress, ang dami-dami naman nilang spokesperson. Meron silang 3 spokesperson doon. Na first time din in history ng House of Representatives na magkaroon sila. Boses nga sila ng taong bayan, tas may boses din sila. Ano yun? The job of the Presidential Communications Office is to speak for the President. When the PCO defends or attacks someone, it gives the impression the President is behind it. Di ba? Tama ito. Sinabi ni Karen Davila na ang trabaho ng PCO ay magsalita, maging mouthpiece. Kung ano lumabas sa bibig niya, yun ang statement ng Malacanang. Kapag ang PCO o ang spokesperson ay may ipinagtanggol na isang kawatan, ibig sabihin, sangkot talaga Malacanang. The President is behind it. The fact that the President cannot request for accountability sa kanyang pinsan na amo ni Zaldico, it means talagang tatlo yan, riding in tandem yung tatlo sa pagnanakaw sa pera ng Pilipinas. Si Zaldico lang nawala dito, yung kanilang nililitsyon eh. Bakit hindi nila litsyonin ito si Romualdez? Bakit? Kasi pinsan. At dahil pinsan, sigurado ko may usapan. Which is true. With an ongoing investigation on the budget and flood control anomalies, a demeanor of impartiality might be prudent. Mayroong ongoing investigation na yung presidente mismo ang nag-initiate, tapos ang PCO, yung mga posible at pinapangalanan na mga kawatan sa Pilipinas, pinagtatanggol. Anong ibig sabihin nun? Tapos sasabihin nila, BBM the palace won't interfere in flood control probe. You will not interfere sa flood control probe, pero itong si Castro, panay ang tanggol sa pinsan mo. Ay, mga loko-loko kayo. Mga buwisit talaga kayo. Wala kayo talagang matino.
na pinagsasasabi sa bayang Pilipinas at ginagawa sa bayang Pilipinas, Diyos mio. O sige, magsimula na tayong magpakita. Update muna sa kalagayan ni Pangulong Duterte diyan sa Dahig. Dahil na rin sa kadaldalan nito ni Franz Castro, sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, ginamit yon ng legal team ni Pangulong Duterte para sa kanyang interim release. And medyo malakas yung laban natin for interim release kasi nga may mga report na nga na nagsasabi na si Pangulong Duterte daw nag-collapse, si Pangulong Duterte daw ay ilang beses ng natumba o ni-zone kasi nga naman grabe na talaga, matanda na talaga yung tao. At alam ko na medyo malakas ang laban natin. Bakit? Kasi yung pamahalaan nagpapadala na ng mga emisaryo nilang demonyo katulad ni Tililing. O di ba? Panay na ang statement na naman ni Tililing, panay na naman ang statement ni Conti. Ibig sabihin, ano na to, sumusuntok na lang sila pero hindi na tumatama, mga bossing. Dahil galing mismo sa sulat ng presidente na hindi siya makikialam sa lahat ng desisyon ng ICC at dahil na rin sa sobrang kadaldalan ni Claire Castro na on her press conference sinabi niya that the Philippine government will not interfere. Wala silang pakialam kung anong magiging desisyon ng ICC. Ginamit yun ni Kaufman para sa kanilang petisyon dyan sa ICC. Kaya nga yari ka ngayon, Claire Castro, sa kadaldalan mo, pinahamak mo amo mo. Taki mo, gumastos tayo ng pera ng taong bayan, yung mga eroplano pa daw ni Saldico yung ginamit, di umano, para pag-transport kay Pangulong Duterte, nagpakahirap kayo, tapos biglang ipapahamak mo lang pala yung masamang plano ng amo mo. Na kung sakaling makalabas si Pangulong Duterte, naku po, napakalaking sampal sa lahat ng mga kritiko ng mga Duterte yan. Namantakin mo, iba pa presidente. Kalaban na yung presidente pero hindi pa rin sila umubra. Ganyan gumalaw ang langit. Alam ng Panginoon kung sino tanga sa mundo. At yun yung ginagamit niya para mabisto ang mga kabulastugan ng mga kahayop-hayupan ng mga hayop sa bayang Pilipinas. Ayan, ginamit niya yung bobo na si Claire Castro. Sa kanyang kadaldalan, kahit naman hindi niya trabaho, panay ang bigay niya ng statement, ayun, pinahamak niya tuloy yung kaso. Hindi pa po ito sigurado, pero the fact na dinidinig na po ito, the fact po na matunog ng usapan na to, and the fact na sinasabi na mismo ng ICC na ang Pilipinas ay walang pakialam, cooperative ang Pilipinas. O ayan, tsaka the fact na nakikita natin si Tililing na namamasyal-masyal na gumagawa ng propaganda, na kesyo nakita niya si Pangulo, hindi nun nakita si Pangulo. Hindi pwede makapasok si Tililing dyan, maniwala kayo. Umiepal lang yan, tumatayo-tayo siya kunyari doon. Para, hindi sana sa kayabangan yan, hindi sana may picture yan ni Pangulong Duterte habang naghihirap siya sa kulungan, di ba? Pero hindi, walang access yan. Pumunta lang yan doon, nagpa-picture-picture. Kunyari, nakapasok siya sa loob. Pero hindi, mga bossing, huwag kayo maniwala sa unggoy na yan. Kaya ngayong araw na ito sa Senado, meron pong petisyon ang Duterte Black para si Pangulong Duterte i-request ng Senado na pawalan si Pangulong Duterte, interim release, house arrest, hospital arrest, kahit ano, basta wala lang siya sa detention facility. Unang-una sa lahat, wala pa man siyang kaso. May kaso pero wala pa man deklarasyon ng kaso. Wala pa mang basahan ng sentence, wala pa mang basahan ng kumbaga wala pa man arraignment. So nakakulong siya doon ng parang hostage lang siya. Ang tagal-tagal na hindi pa nagsisimula yung kaso. And physically, parang hindi naman siya kailangan doon sa deliberasyon doon dahil ayun na nga, medyo may edad na nga siya. Hindi na rin niya kakayanin yun. Kaya nga kailangan palabasin na siya dyan para siya ay, hindi naman yan ibig sabihin tatakbo na siya sa kanyang responsibilidad. Hindi na makalakad dyan eh. Paano pa makakatakas yan? So ibig sabihin, itong si Pangulong Duterte, bigyan lang nila ng care for 24 hours. Kasi minamahal ng Pilipinas yan. So merong petition ngayon sa Senado at pakinggan natin yung privilege speech ni Robin Padilla patungkol dito kay Pangulo. Gusto ko lamang pong sundan yung kahilingan po ng ating mahal na kapatid at Senador Jingo Estrada patungkol po sa kahilingan namin, sa resolusyon po namin
patungkol po kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. At gusto ko lamang din pong kunin po ang atensyon ng ating mga kasama na kami po kasi ay nangangamba kasi meron pong mga usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw po sa The Hague at ang pinaniniwalaan po ng karamihan ay siya po ay nagpunta mismo sa kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So dahil nga na kabado na ang gobyerno, gusto nila madisgrasya na si Pangulo. Gusto nila baka sakali pag nakita si Trillanes doon ni Pangulo o kaya malaman na a certain Antonio Trillanes wants to visit PRD, yung magalit si PRD tas atakin sa puso. Gusto na talaga nilang mamatay yung tao eh. Kaya nga pinapunta nila doon si Trillanes. Hindi man siya nakapasok doon, pero magtatanong kasi yan eh. Oh, pwede bang bumisita? Kasi ang pwede lang talagang bumisita sa kay Pangulo, pamilya. Hindi naman pamilya yan eh, si Trillanes. Eh, paano makakabisita yan? So, pero malamang sa malamang, inano na yan, Your Excellency, Mr. Ex-President, somebody wants to visit you. Are you gonna accept the visitor? Who's the visitor? Sani Antonio Trillanes. Oy, syempre, ini-expect nila pag narinig ni Pangulo yung magagalit yun, magwawala yun, di ba? So talagang may plano silang masama dito kay Pangulo na bago pa man siya ma-release, gusto ng mga hayop na ito, talagang matigok na ito baka mamaya may dalang lason pa yan si Trillanes eh. Sa pagbisita doon, hindi ba baka mamaya lasunin niya pa yan. So nag-aalala lang itong mga senador dahil mukhang hindi na mapipigilan ng pamahalaan natin yung posibleng magiging desisyon. Hindi na nila ma-impluwensyahan dahil syempre wala na si Romualdez eh. O si Saldico wala na din eh. Yung mga pera na kasi di umano sabi ni Bato de la Rosa, yung pera daw na ninakaw from the flood control projects ay iyon din ang ginamit para pang bribe di umano dito sa mga prosecutor ng ICC. Kaya pinatrabaho si Pangulong Duterte at itong mga kasama niyang mga dito sa Pilipinas, pati nga si Inday Sara kasama diyan eh. O kaya yun ang nila. Kaya nga ito si Robin pinapamadali niya resolusyon ng Senado. Nais lang po sana namin itong malinawan dahil matagal po akong nakulong sa Bilibid. Hindi po kailanman na meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. Yun po, tatanungin ka muna ng gwardiya kung gusto mo bang makita itong taong ito. Yun lamang po, gusto lamang po naming malinawan kasi meron na pong matinding sakit si Tatay Digong. Sa kasalukuyan po, siya po ay meron ng tinatawag nating early signs of dementia. Kaya sana lang po malinawan po namin to. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Di ba? Kaya yan. Sana ngayon supposedly pupunta tayo diyan sa Senate para pasinayaan nito. Kaya lang sabi ko, wag muna. Baka mamaya pagdating ko doon litsunin ako ni Tulpo eh. Kinukupal pa naman natin 'yan. Netong mga nakaraan. Kaya baka mamaya gantihan tayo ng mga sweetik na mga 'yan eh. Baka mamaya pagdating natin doon, di na tayo makauwi. Kaya yan, sabi ko nga, gusto ko rin sanang mapanood yung deliberasyon kasi supposedly Monday, yung last week kasi, inano na nila yan eh. Ginulat na sila ni Bato na nag-privilege speech. Supposedly Monday yung caucus eh. Pero nagtataka ako kasi Wednesday na. Pero wala pa. Kasi talagang isa rin yan sa mga dinidelay ng Senado. Kasi nga, kapag ang mga senador kapag nag-request, mayroon silang motion para dito, tapos ayaw ni Soto, ayaw ni siyempre magbobotohan yan eh, di ba? So pag nagbotohan, kailangan ngayon, siyempre mga propagandista, yung mga bayad ni Tambaluslos diyan, siyempre ayaw nila yan. Makikita ngayon sa listahan sino yung mga tatanggi. Dito sa for humanitarian reasons, for humanitarian purposes, na request na itong si Pangulong Duterte ay ma-release mula sa detention at malagay sa either sa medical facility o sa isang tahanan, kahit na within the area para pagka may hearing, madali siyang makakapunta. Makikita mo ngayon sino yung pipirma, sino yung makatao na pipirma ng yes at sino yung mga satanas na pipirma ng no. Kaya iniiwasan nila yan kasi ang Senado is political eh.
highly political ang Senado. O, nakadepende yung kanilang karir sa kanilang image. O, syempre, kung makikita mo, si Risa Ontiveros, alam natin, di napipirma yan. Oo, last na pagka-senador niya na yan eh. Tatakbo ng presidente yan, di mananalo yan. So, matagal na mawawala sa posisyon yan. Sigurado ko sila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, hindi yan magsisipagpayagan. Oo, makikita pa natin yung iba aside from these oppositions na talagang alam natin staunch critic ni Pangulong Duterte. Makikita pa natin yung iba na mga walang puso dyan sa Senado. Kaya iniiwasan nila yan, yung magkaroon ng yung to divide the House and vote for the resolution. Yari sila ngayon dyan. Makikita ng buong mundo kung sino yung mga senador na ayaw. O ngayon, eto yung 2 bilyar. Makikita natin kung talagang traidor ba sila, yung mga Cayetano. O di ba makikita natin kung mga traidor ba yan. O kasi kung pipirma sila against sa pagpapalaya kay Pangulong Duterte, the fact na meron na siyang mga early signs of Alzheimer's, natutumba na siya, nawawala na siya ng malay, ay dito natin malalaman sino talaga yung mga traidor at satanas sa Senado. That being said, meron pa tayong isang balita rito patungkol dito sa statement ni Pulong kasi nga, 'di ba ginagamit ang Davao, yung Davao ang pinupuntahan, naghahanap sila sa Davao. Tapos yung Inquirer pa nung ng mga flood control projects na ghost nung nakaraan pa, itong Inquirer na post pa sila na parang Davao City, Davao daw pinagpapaliwanag, Davao del Norte. Davao del Norte naman yung nakita nila na may problemang mga proyekto, hindi naman sa Davao City. Kasi nga solid talaga ang Davao City. From the last centavo nakikita nila at ang report ng DPWH kumpleto. Nagtataka lang si Pulong Duterte bakit Davao ang pinupuntahan nila samantalang ang dami-dami naman daw lugar sa Mindanao na di umano may mga ghost project. Katulad niyan, dyan daw sa Zamboanga kay Manix Dalipe, madami daw. Dyan daw kay Adjong sa may bandang CDO ba yan? Oo, meron din diyan na mga flood, mga ghost projects. Bakit daw sa Davao sila nagpupunta? Meron, sinabi na nga ni Chavin Singson, tingnan niyo yung mga proyekto sa Ilocos Norte. Hindi ba? Punta kayo ng Leyte para makita ninyo yung mga proyekto ni Tambaluslos doon. Kung maayos ba, pumunta kayo ng Bicol. Bakit nagpupunta ng Davao? Yun yung sinasabi dito okay lang naman, sabi ni Pulong, kasi wala man silang makikita rito. Pero kesa nagsasayang sila ng pera sa pamasahe, sa hotel, tapos wala naman silang nakikita sa Davao, bakit hindi na lang nila dalhin yung mga pamasahe, pera yung mga tao sa mga lugar kung saan pwede rin sila maghanap ng katiwalian, di ba? Bakit sa Davao? Alam nyo naman na wala eh. Ito ngayon ang statement ni Pulong dyan. Huwag gawing props ang Davao para magmukhang matapang. Yan ang hirit ni 1st District Representative Pulong Duterte kaugnay sa ginanap na investigasyon tungkol sa mga anomalya na flood control project. Huwag gawing props ang Davao para lang magpakita ng tapang. Kasi bakit nga naman Davao? Bakit hindi nga sa ibang lugar? Kung magpapakita lang din pala kayo ng tapang para mag-imbestiga, bakit hindi nyo dalhin sa ibang parte ng Mindanao? Doon kayo maghanap kung saan nandoon yung mga di umanong maanumalyang mga proyekto. Anya, tigilan ng panggagamit ng investigasyon bilang props para sa publicity ng mga publiko. Panawagan niya, nag-imbestiga na rin lang daw sa Mindanao, pasadahan na rin ang mga project ni Zamboanga City 2nd District Representative. Totoo yan. Nandiyan na rin naman sa Mindanao. Pumunta na rin kayo ng Zamboanga. Diyan kay Dalipe sa Zamboanga City. Tingnan nyo kung ano yung mga proyekto niya dyan at tingnan nyo kung may ghost project siya dyan. Balita ko yung sila Dalipe nagsilayas na rin sa Pilipinas eh. Dahil alam na nila talaga na malalaglag sila dito. Alam nila na damay-damay sila dyan. Sino ba ang sinabi ni Zaldico na kaibigan niya? Di ba ang sabi ni Zaldico na kaibigan niya? Si Dalipe, si Dong Gonzales, si Romualdez, si Suarez. Di ba yun yung mga sinabi niyang kaibigan niya dyan? O kung magnanakaw siya, tapos yan yung mga kaibigan niya dyan sa Kongreso, dapat pati mga kaibigan niya iniimbestigahan. Tama, mali. Di ba dapat pati yung mga binanggit niyang mga kaibigan niya, dapat yun ang iniimbestigahan din natin. Bakit kayo nagpupunta sa Davao City? Alam nyo naman for a fact na wala talagang issue sa Davao City. Kompleto yung report nila doon. Ibinigay na nga sa inyo.
Ba't doon pa rin kayo naghahanap? Nagsasayang lang kayo ng gastos, ng pera ng taong bayan. Pumunta kayo doon sa talagang may mga reklamo ang tao. Representative Manix Dalipe na anya ay siguradong magaganda at pulido, kasing pulido ng paglobo ng tiyan nito. Ay, grabe naman. Lumobo ba yung tiyan ni Manix Dalipe? Ikaw talaga. Nanalo ba yan na mayor? Kasi pumalit yata sa kanya na congressman yung anak niya eh. Tapos siya yata ang mayor. Hindi ko lang alam kung nanalong mayor yan. Si Dalipe ay bahagi ng small committee na binuo umano para i-review at ayusin ang mga revisions sa 2025 national budget. O, diba? O, member yan ng small committee. Member din si Kimbo. Tataka nga ako bakit si Kimbo. Hindi naman na siya congressman. Siya ay housewife na lang. Oo, bakit Bakit hindi nila paimbitahan diyan? Diba? O eto, katulad nito ito ang sinasabi ko sa inyo. O ayan. Ito yung kaninang sinasabi ko sa inyo na si BBM daw hindi mag-i-interfere. Ayan BBM will not interfere sa flood control probe. Hindi daw mag-i-interfere si BBM pero may payo ang palasyo. Hindi ka mag-i-interfere sa issues ng flood control, yung investigasyon, pero pinapayuhan mo yung mga inaakusahan sa investigasyon. Tangin na to si Claire Castro, boba talaga eh. Wala talagang utak tong hinayupak na to eh. Pakinggan natin itong balitan to. Ang karapatan at katotohanan ng ayon sa ebidensya. Yan po ang payo ng palasyo kay dating Congressman Zaldico matapos itong magbitiw sa pwesto. Para sa iba pang detalye live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mase, ano ba ang mga bagong pahayag ngayon ng palasyo? Ruth, hindi matatakbuhan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang kanyang mga pananagutan sakaling sampahan na nga siya ng kaso kaugnay nitong sinasabing anomalya sa flood control project. Yan ang binigyang diin ng Malacanang kasunod ng kanyang pagbibitiw sa kanyang tungkulin bilang isang kongresista. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala naman makakapigil sa desisyon ni Ko na magbitiw bilang mambabatas. Pero Hindi ba? Bakit kailangan mo magsalita in behalf of Zaldico? Bakit kailangan ng Malacanang na magbigay ng statement about the resignation of Zaldico? It's none of your business. It is the business of the House of Representatives Congress. So nagbitaw na si Zaldico, ganun ba? Well, I don't have anything to say about that. That's his decision. And it's up to the Congress kung ano nang next move nila. It's up to COMELEC kung ano. So I don't know why you're asking those questions at me. Oh, I don't know why you're asking those questions. Ano naman, hindi ko naman saklaw yan dahil si Zaldico hindi naman taga Malacanang, di ba? Dali-dali lang naman, pero dahil madaldal, chismosa, epal, kahit hindi na niya dapat komentuhan, kinukomentuhan niya, kala mo nagva-vlog lang. kung nabanggit ang kanyang pangalan sa korupsyon, dapat niya itong sagutin. Sa ngayon, naghihintay pa raw ng tugon ng Department of Justice sa hiling nila na... Di ba sabi niya, si Zaldico daw dahil nabanggit ang pangalan niya, dapat sagutin niya. Pero si Martin, nababanggit din ang pangalan, anong sinasabi ni Claire Castro? Na he's still innocent. Kasi hindi pa naman siya nakakasuhan at guilty lang ang tao, presumption of innocence. Guilty ang tao kapag meron ng desisyon ng korte. Pag sinabi ng korte na guilty siya, then criminal na siya. But Martin Romualdez, as of this moment, ay still not guilty sa lahat ng mga paratang sa kanya. Bakit hindi mo siya pagpaliwanagin? Bakit yung sinasabi mo kay Zaldico na Zaldico magpaliwanag ka? Bakit hindi mo ina-apply kay Romualdez? Di sana, Romualdez, na-drag yung pangalan mo dito, I think you should explain. Hindi ba dapat ganun? Ito si Claire Castro, alam na alam mo talaga na yung galawan ng Malacanang, galawan ni Claire Castro. Alam na alam mo na magkasabwat at kasabwat talaga si Bongbong. Ito ang pinakamasaklap eh. Abogado ka, sa bagay,
Yung mga abogado naman, nag-aabogado naman sa mga kriminal talaga yan, trabaho nila yan. Pero my goodness, ninakawan ang taong bayan. Marami nang nalunod, nasirang mga kabuhayan dahil sa mga depektibong proyekto na mas malaki pa yung kinita nila kesa doon sa mismong amount ng proyekto. Na yung mga kontraktor hirap na silang pagkasyahin yung mga budget na bumabagsak sa kanila enough para hindi na nila lagyan ng mga bakal yung mga trabaho nila. Hindi na matibay, substandard na yung mga pinaggagawa nila dahil nga yung pera imbis na mapunta sa proyekto napupunta sa mga politiko. Mantakin mo sa dami ng pera na yan na nilustay, dami ng pera na yan na ninakaw sa atin, ipinagtatanggol nyo pa? Ipinagtatanggol mo pa, Claire Castro, nung klaseng tao ka? Na porket masarap ang buhay mo, pumuti ka na dyan sa pera ng taong bayan, araw-araw ibadamit mo dahil sa pera ng taong bayan, dahil pasahod ka ng mga Pilipino, tapos pinagtatanggol mo, puro mga kawatan, walang hiya. O, baka naman next year, bumaliktad ka na, hindi kami papayag. Hindi namin makakalimutan lahat ng mga pronouncements mo. Blue Notice para kay Ko. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. Kung nababanggit ng kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. O, bakit si Romualdez? Di mo sabihan yan. Bakit si Romualdez? Sinasabi nga dito ni Karen Davila, why is Malacanang speaking on behalf of the former Speaker of the House? He can very well defend himself. Ba't hindi niya ipagtanggol sarili niya? The job of the PCOO is to speak for the President. When PCO defends or attacks someone, it gives the impression the President is behind it. With an ongoing investigation, the budget and flood control anomalies, a demeanor of impartiality must be prudent. Kailangan impartial ka. Kayo yung nag-iimbestiga tapos bigay kayo ng statement tungkol sa mga akusado. Tapos yung mga akusadong iba, tinatago ninyo. Oh. Di ba? Walang hiya ka talaga eh. Claire Castro eh. Nagkomento rin ang Malacanang sa girian ni na dating Senate President Cheese Escudero at Di ba may girian si Cheese at saka si Romualdez. Hindi naman in-involve ni Cheese dito si Pangulong Marcos. Sinabi pa nga ni Cheese dito na si Pangulong Marcos, parang hindi nga niya dinadamay dito sa privilege speech niya. Si Romualdez lang ang Bakit panay ang depensa ni Claire Castro? O ibig bang sabihin, kaya siya dumidepensa dahil kapag nadiin etong pinsan niya, madadamay yung amo niya? O, di ba? ating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Yuse Castro, hindi na dadaan sa magandang talumpati ang pagpapanagot sa mga nang-abuso sa paggamit ng pondo ng gobyerno. O, hindi ba? Bakit hindi mo sabihin na napakaganda ng mga pinagsasabi doon ni Cheese Escudero? I just hope he can show us proof about it dahil pati kami gusto rin namin makita kung ano yung prueba na meron siya. Hindi, parang binabanatan niya si Cheese Escudero dito kasi nga pinagtatanggol niya si Romualdez. Ba't mo pinagtatanggol si Romualdez? Di naman yan ang amo mo. Boba talaga to si Claire Castro eh. Sa privilege speech kasi ni Senador Escudero, sinabi niya na ang lumalabas ngayon na kwento tungkol sa anomalya sa flood control project ay sarswela lamang ni Romualdez. Sarswela ni Romualdez, ba't galit na galit si Claire Castro? Kasi nga ang talagang amo ni Romualdez si Bongbong. Na yung pera na dumabagsak sa Aguado, di umano, baka talagang napupunta kay Bongbong. Kaya bukod sa hugas kamay, todo depensa na sila kahit naman wala pa sa kanila bola. Claire Castro, wala pa sa Malacanang ang bola, nasa Congress pa lang. Nag-aaway pa lang ang Senado at Kongreso, anong pakialam mo? Unless alam mo na papunta na sa inyo yung basura na yan, yung trail of evidence papunta na sa inyo kasi ang tindi na nung revelasyon eh. Meron hinahatid na dyan sa Makati, sa BGC, hinahatid pa sa Aguado. Para kanino yung sa Aguado hinahatid? Yan ngayon. Kaya ngayon, kabang-kaba si Claire Castro. Baka pati sweldo niya madali.
DDS script naman ang tawag ni Romualdez sa mga banat ni Escudero. Pero sabi ni Jose Castro, lahat ng nababanggit na pangalan sa investigasyon ay presumed innocent until proven guilty. Oh, yun naman pala eh. Presumed innocent until proven guilty. Pero kanina si Zaldico, kung hindi mo sasagutin, baka guilty ka. Anak ng tokwa ka talaga, Claire Castro, kahit kailan ka o halatang halata ka na eh. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Pwede naman na ang praising mo, ang positioning mo is ganito. Napakahusay, mahusay yung talumpati ni Senator Chis Escudero. Pero mas mahusay kung sa susunod makapagpresenta na siya ng ebidensya. Kasi kung may ebidensya siya and the evidence can implicate etong si Martin Romualdez, good. Ibig sabihin, talagang we are in the right track. Talagang we are on top of it. Talagang lahat ng mga may kasalanan dito mapapapanagot natin. Dapat ganun eh. Hindi eh. Walang iya yan. Pinagtatanggol niya na kagad si Romualdez eh. Di pa nga nagpapakita ng ebidensya si Escudero. Dapat nga si Escudero, inaano niya siya eh. Yung kino-convince siya na magpakita ng ebidensya eh. Convince mo siya. Hindi yung parang sinasabi niya, turo-turo lang yan. Wala naman yan eh. Mas maganda kung may ebidensya. Hindi maganda yung ganyang Claire. Sa mga ebidensyang ito, maaari naman pong ibigay sa ICI at ang ICI naman po ay isang independent commission na maaaring tumingin ng lahat ng mga evidence, facts, records para matumbok kung sino ang dapat ng panagot. Ruth, nagkaharap nga sina Pangulong Marcos at ang bagong House Speaker sa LEDAC meeting kanina pero hindi na raw napag-usapan ang tungkol sa kaso ni Zaldico. Pero kaugnay pa rin ng mga umuugong na usapin tungkol sa sinasabing coup, binigyang diin ng Malacanang na tiwala sila sa Armed Forces of the Philippines na nananatili silang tapat sa konstitusyon at mismong sa AFP Chief of Staff General Romeo Browner na rin naman ang nagsabi na hindi raw sasanib ang militar sa anumang gulo. Rus? Maset, tanungin na rin kita kung may sinabi ba ang Malacanang tungkol dito sa mga bagong patutsada ni VP Sara, pati yung patuloy na paghilingan nila ng interim release, pagsusulong nila niyan sa ICC. Rus, ang binigyang komento ng Malacanang ay tungkol doon sa pinakang recent post ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Facebook kung saan kinwestiyon ni VP Sara yung naging desisyon daw ni PBBM na hayaan na lamang na maging House Speaker si Martin Romualdez sa kabila ng mga issue at yung darating din daw ang araw na sisingilin ang Malacanang tungkol dito sa issue ng korupsyon. Ang sabi dyan ni Jose Castro, wala namang alam si VP Sara na gawin kundi siraan ang Pangulong Bongbong Marcos. Binigyang diin niya na mismong ang Pangulo nga daw ang nag-ungkat tungkol dito sa anomalya at nagpasimuno ng investigasyon para malaman kung sino... Natural, siya magpapasimuno ng investigasyon. Kasi pag hindi niya pinasimunuan yung investigasyon, nagtuloy-tuloy ang Senado, ang Kongreso sa investigasyon, malalaglag talaga siya. Papunta talaga sa kanya yung mga ebidensya. Again, ulit-ulitin natin. Ang pera, ang budget, kung magkano sa kanya nagsimula, Kongreso ang nag-allocate, inapprove ng Senado, at kung anumang magic ang nangyari in between itong proseso na ito, si Pangulong Marcos pa din ang pumirma. So kung ang GAA 2025 is the most corrupt budget ever, it was signed by the stupidest president ever. Siya ang pumirma, so the buck ends on him. Di ba? Siya nang siya nang may kasalanan niyan. Pinirmahan niya eh. Inaprubahan niya eh. So anong ibig sabihin nun? Kaya ngayon, todo depensa ang mga hayop. Di ba? Ang galing-galing eh. Face the music daw, sabi ni kay Zaldico. Sige, pakinggan natin yung mga balitang to.
Nakakatakas sa kanyang umano'y mga pananagutan si dating Representative Saldico kahit na nagbitiw na siya sa pagkakongresista. Sa isang pahayag, sinabi ni Navotas Representative Toby Chanco, hindi sapat ang pagre-resign ni Ko. Dapat daw ay umuwi siya ng Pilipinas at harapin ang mga paratang laban sa kanya. Nakikita naman natin itong mga ginagawa ni Toby Chanco. Nakikita natin itong mga statement ni Toby Chanco. Noon pa naman talagang si Saldico na yung kinakana niya eh. Pero again, hanggat hindi ninyo nilalaglag yung pangalan ni Romualdez, si Toby Chanco, ginagamit lang din ito ni Bongbong Marcos para lahat ng sisi idiin kay Saldico at hindi madamay si Bongbong. Tandaan nyo, ito si Toby Chanco, bagamat marami siyang mga expose patungkol sa mga issues na ito pag nanakaw ni Saldico, I think kung accountability ang talagang habol niya, dapat pati talaga si Martin Romualdez, isa sa mga ini-expose niya. Alam niya na si Martin ang pumipirma ng mga budget na yan eh. At yung boss niya na si Bongbong Marcos ang pumirma ng GAA eh. So dapat hanggang doon gusto niyang paimbestigahan. At saka yung saklaw ng investigasyon niya hindi lang nakatuon kay Saldico. Kasi may naamoy din ako dito kay Chanco na alam naman natin na fall guy dito si Saldico at si Saldico, bagamat siya ang isa sa pinakamaraming ninakaw, feeling ko hindi siya yung most guilty dito eh. Meron pang mas malalaking tao sa likod nito ni Saldico eh. And the more Toby Chanco wants to pin Saldico down, parang nakikita ko itong si Toby Chanco iniiwas din kay Romualdez at kay Bongbong yung issue ng pagnanakaw. Anong sabi ni SOJ? Kay ang sabi ni SOJ kay Saldico, pasok. Face the music. Diba? Harapin mo yung charges, and if you say that you are innocent, then due process is always here. Oo naman yun. Pero ang bilis-bilis mo na makansela yung mga pasaporte nila Alice Guo, nila Arnie Tebes, na issue ka pa ng red notice, blue notice, kung ano-anong notice. Fugitive of the law, ganun na yung statement mo sa kanila. Pero pagdating kay Saldico, bagal-bagal mo Inaantay mo pa na magkaroon siya ng warrant of arrest bago mo ipakansela yung pasaporte niya. Dapat ngayon pa lang para hindi na siya makakilos. Style naman nito ni talagang dapat to, hindi to manalong ombudsman eh. Dahil sagad-sagad to kung lumabag sa batas eh. Well, I kind of expected that. Kasi ayaw niya nang maobliga ng Congress. Ano na po, sir, yung next? Ano na po yung next step ngayon, sir? Kasi he is a person of interest po. And then we will wait for his warrant so we can have the Interpol move in. We'll wait for his warrant. So, sir, hindi nyo na rin na-expect na magpaparamdam sa inyo, magpapadala kahit counter affidavit? I don't think so. Hindi mo paparandam yan. Bakit? He'll be a fugitive. Bakit po, sir? Wala. Hindi ba ganyan talaga? Pagka may problema ang tao, lumayas. May problema yun. Yun. So far, hindi naman siya fugitive, pero gano'n na magiging status siya later on. That's inevitable. Pag si Saldico, hindi pa fugitive. Pero si Tebes, fugitive na agad. Si Pastor Kibuloy, fugitive na agad. Ang dami-dami na agad mga kung ano-anong pinagsasasabi. Pero dito kay Saldico, pa siya fugitive. Hindi yan magpapasa. Bakit alam mo, nag-uusap ba kayo? Spain yata, Spain. Sir, yung blue notice, na-apply na natin siya. I haven't followed that. Kahapon lang yun, kayo naman, isang araw lang yun. Hindi ganun kabilis yan. Hintay lang kayo. Sa kanya. Makaka-apekto ba yun? Hindi makaka-apekto yun. If you're a fugitive from justice, then you are. Interpol will be there to help us. Sir, may message ba kayo kay Mr. Go? Well, we have to face the music. Diba? Harapin mo yung charges, and if you say that you are innocent, then due process is always here. Sinabi niya kasi, sir, noon proper forum daw siya. Kaya nga. We will be able to publish it kung gusto niya.
yung aming sampina, tsaka yung... Kaya lang, we don't really want to be publishing affidavits when it's already preliminary investigation. Hindi natin ginagawa yun eh. Sir, naglabas Gagaling ng Supreme Court sa atin. Ginawa natin yan. Opo. Lahat na nga ng kasalanan ginawa mo na. Kunyari ka pang magagalit ang Supreme Court at ipapatawag din daw niya, hindi daw niya pagtatakpan dito si Romualdez. O ito yung kanya masasabi tungkol diyan. Siyempre ngayon po. Wala ko kami sisinuhin dito. It's really, Alam mo, pag nagsisinungaling si Boying, tumitingin sa pinsan niya sa impyerno. Mga ganun siya, tinitingnan niya si Satanas. Alam mong magsisinungaling siya kapag tumingin yan sa baba. Oo. Kinumpirma daw nakasama si Romualdez sa investigasyon ng DOJ. Pero bago niya sabihin yun, tumingin muna siya sa pinsan niya sa impyerno. Sa baba, gumanon muna siya. Magsisinungaling ako ha? Magsisinungaling ako O, huwag kang magagalit O, tinan nyo. wala ko kami sisinuhin dito. It's really, Ang tagal. Ang tagal mong kinausap si Satanas bago magbigay ng statement Obvious na hindi totoo Sa bansa lahat, wala akong personal dito. It's beyond friendships. It's beyond school. Para daw sa bansa. Tumingin muna siya sa impyerno bago niya sabihin na para sa bansa. Ulul. Wala nga kayo nagawa mabuti sa bansa Pahirap nga kayo sa tao Naging sobrang politically weaponized ng DOJ Simula nung ikaw yung nandiyan dyan kaya nga dapat hindi ka maging ombudsman dahil magiging ultra political ang ombudsman kapag ikaw nandiyan dyan. Lahat ng mga Duterte sigurado may kaso sa'yo. Ties or fraternal ties is beyond that already kasi ang nakataya rito, taong bayan na talagang yung bansa natin nakataya rito, hindi natin pwede pabayaan ito. Sis, nakataya yung bansa. Yung anak mo nga nahuli sa droga Nakawala. So sir, it's safe to say naman, tinitignan talaga natin kung liable ba si dating Speaker Martin Hindi, Romualdez. kasama siya sa mga tinitingnan natin talaga na mayroong pananagutan dito. Ano yan? Kaya pag diagram, yung ginagawa namin diagram, it's a complete diagram that we're trying to do to include everybody and what their role was. Wala tayong pagtatakpan, wala tayong itatago rito. Wala. Naniniwala ba kayo kay Boy? Naniniwala kayo? Kayo naman napakahirap nyo naman paniwalain. Maniwala naman kayo kay Boying, walang hiya kayo. Ayan na nga. Ito pa isa. Si Azurin, inilagay sa ICI. Kung si Azurin na may kaso ng corruption, inilagay sa ICI. Sige, pakinggan natin to. Good afternoon, ma'am. Ma'am, may we just get palas po? Sino po yung namili kay Azurin to be the special advisor? Is it the ICI or President Marcos? And ma'am, what were the things considered para si Azurin po yung... Tingnan nyo, gano'ng katanga si Claire dito Sino daw ang namili kay Azurin? Tingnan nyo sagot niya. Mapili nating kapalit ni Mayor Magalong. Kung sino man po ang namili, ibibigay ko na lamang po sa inyo kung anong detalye dyan. Ayaw niya muna sabihin kung sino namili. Tingnan nyo, sasabihin niya. Pero ayon po sa Pangulo, ang pagkakapili po kay General Azurin. Boba talaga Di daw niya muna sasabihin kung sino namili. Pero ayon sa Pangulo, ang pagkakapili kay Azurin, putang ina mo, di si Pangulo namili. Gaga. Bobo ka talaga. Ang ina ka, inutil ka. Yung pumili kay Azurin, si Bongbong, ano ka ba? Kunyari ka pa, may pa-suspense ka ba? Obvious naman Pinili ni Bongbong si Azurin para sa ICI. Maging advisor. Sino ba yung posibleng imbestigahan ng ICI? Si Bongbong. Kaya nga sabi ko nga, hindi ka pwedeng magbubuo ka ng investigating team tapos kasabwat ka doon sa mga magnanakaw. Hindi pwedeng ganun. Conflict of interest yun, Diyos ko po. Tapos hindi daw nila ila-livestream. Executive session daw. Pucha, paano natin malalaman kung paano nila inimbestigahan yan? Baka nagtulog lang yung mga yan tapos meron na talaga silang script na nakaprepare. Diyos ko po, style nyo bulok. Ang tagal-tagal na nito Magpapasahan na naman ng panibagong budget. Hindi pa natin natatapos tong
issue na to. ay base na rin po Yung mapatunayan kung sinong nagnakaw ng 2025 budget hanggang ngayon 2026 na naman. sa kanyang karanasan, sa kanyang mga kagalingan, at siya naman din po ay investigador at walang komplikasyon. Hindi po kasi siya politiko. Ma'am, but how confident is the President with Azurin being the special advisor po ng ICI given na he was implicated po sa isang he was accused of allegedly covering up yung drug hall sa Ako po, covering up ng drug hall. Yung pinakamalaking unang-unang drug hall nung panahon ni Bongbong dyan sa Maynila, yung kay Mayo. Nakasuhan siya doon. O, kita mo. Merong bahid ng corruption, may bahid ng sindikato, tapos tinalaga nyo. Si Magalong na ang linis-linis ng reputasyon, walang reklamo, maayos na investigador din, pinatanggal nyo. Tapos etong may bahid ng kademonyuhan, yun ang itinalaga nyo. Drugs pa. Talaga yung si Bongbong ang hilig sa ganyang qualifications. Manila noong 2022, though hindi naman po siya kasama sa nakasuhan. So, yan po, maliwanag. Kayo na po nagsabi, hindi nakasuhan. Kasi kung naakusahan lang, madali po kasi mag-name drop. Naku po. Pag ang tao naakusahan, ibig sabihin, merong agam-agam sa pagkatao niya. Bakit ka kukuha ng isang tao na may agam-agam sa pagkatao niya kung pwede ka naman kumuha ng malinis ang reputasyon? Talaga to si Claire Castro, inutil. Ay, nako. Diyos mio. At dyan na po nagtatapos ang ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Panatilihin nakasubscribe, nakalike, nakashare. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at